Sa Iron Fist Gym sa Maynila, araw-araw ng alas 5 ng umaga, isang 45 taong gulang na lalaki ay tahimik na dumarating sa entrance ng mga empleyado. Nakasuot ng simpleng uniforme ng janitor, may dalang balde at lampaso. Nililinis niya ang bawat sulok ng Mixed Martial Arts Academy na ito nang hindi sinuman ang nag-aaksaya ng salita sa kanya. Para sa mga batang mandirigma na arogante na nag-iensayo doon, siya ay Mang Cardo lang, ang matandang janitor na lumilitaw at nawawala tulad ng anino. Ngunit ang hindi alam ng mga mandirigmang ito ay pinapabayaan nila ang buhay na alamat. Si Ricardo Iron Fist Santos ay hindi simpleng janitor. 15 taon na ang nakalipas, ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa mga arena sa buong mundo. Kampiyon mundial ng MMA. May 47 sunod-sunod na panalo, naipong higit sa 50 milyong dolyar sa mga premyo at sponsorship. Ang kanyang kanang kamao ay itinuturing na pinakanakamamatay sa sports, kayang inakaut ang sino mang kalaban sa isang suntok lang. Sa umaga ng Lunes, habang nililinis niya ang mga salamin sa pangunahing ring, pinagmamasdan ni Ricardo si Mike Thunder Rodriguez na nag-iensayo. Sa edad na 20, si Mike ang kasalukuyang kampiyon ng MMA sa Pilipinas, arogante at walang awa. Kilala sa pagpahiya sa mga kalaban sa loob at labas ng octagon. May 25 panalo at walang talo, tinuturing niya ang sarili na hindi matatalo. "Oy, matanda!" Sigaw ni Mike huminto sa pag-iensayo. "Iniwan mo ng mantsa ang salamin, paano ka ba naging ganyang kasama kahit sa ganito?" Patuloy lang si Ricardo sa paglilinis. Ang mga kalamnan ay bahagyang kumikiri sa ilalim ng maluwag na uniforme. Ang mga mata niyang nakakita na sa mga pinakamalaking mandrigma ng octagon ay nanatiling kalmado tulad ng malalim na tubig. "Nakakausap kita?" "Bingi." Si Mike ay lumapit. Tinulak si Ricardo sa balikat. "Mga tulad mo ay nakakasuka sa akin. Walang ambisyon, walang pangarap, buhay lang ng buhay." Ang hindi napansin ni Mike ay ang mabilis na kidlat na dumaan sa mga mata ni Ricardo. Pareho ng ekspresyon na naging simula ng 47 devastating knockouts. Ngunit ang dating kampiyon ay yumuko lang at nagpatuloy sa trabaho. Ito ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin ni Mike Rodriguez sa buong buhay niya dahil sa loob ng 48 oras, malalaman niyang hindi niya pinrevoke ang simpleng janitor, kundi ang pinaka-dangerous na mandirigma na nakilala ng mundo ng martial arts. Magpatuloy sa pagbabasa upang malaman kung paano ang isang akto ng kayabangan ay gigising sa natutulog na halimaw. Nagpatuloy ang pagpapahiya sa mga sumunod na araw. Si Mike Thunder Rodriguez ay nahanap ang bagong laruan para sa kanyang malupit na libangan. Ang tahimik na janitor na hindi kailanman sumasagot. Tuwing umaga, habang si Ricardo Santos ay nililinis ang gym, nakakakita si Mike ng mga bagong paraan para pahiyain siya. "Mang Cardo," sigaw ni Mike. Itinapon ang mga maduming tuwalya sa sahing na kalilinis pa lang ni Ricardo. "Kunin mo yan! At sa susunod linisin mo ng tama, walang kwentang." Tumatawa ang ibang mga mandirigma sa gym. Pinapakain ang ego ni Mike. Para sa kanila, ang pagpahiya sa janitor ay naging uri ng morning entertainment. Walang alam sa kanila na nasasaksihan nila ang sobrang pasensya ng lalaking nakabreak na ng mga panga ng kasing dali ng pag-break ng mga sanga. Tinutiis ni Ricardo ang lahat ng tahimik. May mga dahilan para dito. 15 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kanyang huling laban, isang brutal na pagkapanalong nagiwan sa kalaban niyang nasa koma ng 3 linggo, gumawa siya ng solemn na pangako. Hindi na niya kailanman gagamitin ang mga kamao niya para saktan ng sinuman. Ang guilt at bigat ng muntik niyang pagkakapatay ng buhay ang nagtulak sa kanya na iwanan ang lahat. Ang kasikatan, pera, karangalan, nawala siya sa mundo ng sports tulad ng multo. Ngayon sa edad na 45, nahanap ni Ricardo ang kapayapaan sa simpleng buhay. Nakatira siya sa maliit na apartment sa Quezon City, nabubuhay bilang janitor at naglalaan ng free time para tumulong sa mga batang mahihirap sa community center. Ang pera mula sa mga laban niya ay nakatago sa mga secret accounts, hindi nahawakan ng mahigit 1 dekada. Para sa mundo, si Iron Fist Santos ay nawala na lang. Ngunit sa Miyerkules na iyon, tumawid si Mike Rodriguez sa linya na hindi niya dapat tinawid. "Alam ninyo, mga bro," sabi ni Mike nang malakas para marinig ng mga young fighters na audience niya, "bet ko hindi pa nakapag-touch ng magandang babae ang matandang yan sa buong buhay niya. Tignan ninyo, kadiri, marumi, walang pera." Anong babae ang titingin sa ganyang bagay? Patuloy pa rin si Ricardo sa pagpupunas. Ngunit naging tense ang mga kalamnan niya.
Si Mike ay papalapit sa dangerous territory. Actually, patuloy ni Mike lumapit kay Ricardo. Bet ko virgin pa yan. Oy, Mang Cardo, ikaw ba ay... Gumawa siya ng obscene gesture na nakatawa sa iba. Dito tumayo ng dahan-dahan si Ricardo. Sa unang pagkakataon sa mga linggong pagpapahiya, tiningnan niya si Mike ng direkta. Sa sandaling iyon, naramdam ni Mike ang something weird. Parang pinag-aaralan siya ng experienced predator. Ngunit nawala ang feeling, napalitan ng usual arrogance niya. Uy, may lakas pala ang matandang, tawa ni Mike. Ano, gagawin mo? Papalo mo ako ng lampaso? Igalang mo ang sarili mo, sabi ni Ricardo ng kalmado. Ang malalim na boses ay umalingaw-ngaw sa gym. Unang beses na narinig sila sa kanya ng higit sa ilang salita. O ano, hamon ni Mike, tinulak ulit si Ricardo. Tuturuan mo ako? Isang basurahan tulad mo. Malalim na huminga si Ricardo. Lumalaban sa instincts na na-train ng mga dekada. Huwag kang humanap ng gulo, bata. Bata? Sumabog si Mike. Anak ng ako ang kampyon ng MMA sa Pilipinas. Kaya kitang baliin ng isang kamay. Gumawa ng bilog ang ibang mga mandirigma. Naramdaman na may malapit ng mangyari. Ang tensyon sa hangin ay nakakabingi. Alam mo, sabi ni Mike, tinanggal ang training gloves. Tuturuan kita ng lesson about respect. Dito mismo, ngayon. Umiling si Ricardo. Ayaw mo talaga gawin ito. Ayaw ko? Si Mike ay nag-assume ng fighting position. Tingnan natin kung ano ka matanda. 3 rounds. Ikaw at ako. Kapag natapos ko sa'yo, hindi ka na kailanman magsasalita sa akin ng ganyan. Tumigil ang buong gym. Lahat ng mata ay nakatungo sa weird na pair. Ang aroganteng 21 taong gulang na kampyon at ang hamak na 45 taong gulang na janitor. Last chance, sabi ni Ricardo. Ang boses ay may dalahing tone na hindi maintindihan ni Mike. Umalis ka na at kalimutan mo na ito. Walang way. Tinanggap ko na, sigaw ni Mike sa buong gym. Narinig ninyo lahat. Pumayag ang janitor na makipaglaban sa akin. Hindi pumayag si Ricardo sa kahit ano, ngunit alam niyang wala nang babalik. 15 taon ng pasensya, 15 taon ng redemption, 15 taon ng pagtatangkang kalimutan kung sino siya talaga. Lahat ito ay malapit ng magbagsak dahil sa kayabangan ng batang hindi alam kung sino ang kinakamuhan niya. Kailan? Tanong lang ni Ricardo. Friday night. Dito mismo pagkatapos magsara ang gym. Walang rules, walang judge, wala. Ako lang at ikaw. Ngumiti ng malupit si Mike. At kapag natapos ko sa iyo, gusto ko na mag-sorry ka ng nakaluhod at huwag mo na akong tiningnan. Tumango si Ricardo ng minsan at bumalik sa trabaho. Ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Apoy na luma na nagsisimulang mag-rekindle. Si Mike Thunder Rodriguez ay nakapirma na sa sariling knockout sentence. At wala siyang ideya sa bagyo na malapit ng tumama sa kanya. Sa 48 oras na nauna sa laban, kumalat ang balita sa MMA community ng Maynila tulad ng sunog sa tuyo ng damo. Si Mike Thunder ay dudurugin ang janitor ng gym. Umusad na ang mga pusta at lahat ay tumaya sa mabilis at nakakahiyang panalo ni Mike. Siyempre, kampyon na walang talo laban sa 45 taong gulang na janitor. Ngunit sa maliit na apartment sa Quezon City, si Ricardo Santos ay dumadaan sa tahimik na transformation. Sa gabi ng Huwebes, binuksan niya para sa unang pagkakataon sa 15 taon ang baul na nakatago sa ilalim ng aparador. Sa loob ingat na nakapreserve ang mga natitirang palatandaan ng kanyang alamat. Mga nakasign na gloves, world champion belts, mga larawan kasama ang mga pinakasikat na bituin ng MMA, mga newspaper clippings sa iba't ibang wika na nagpo-proclaim ng kanyang mga epic victories. Sa ilalim ng baul, nakabalot sa itim na tela, ang kanyang dating training gloves. Ang same gloves na nag-knockout ng 47 opponents. Nang mahawakan niya, naramdaman ang kuryenteng tumatakbo sa mga braso. Muscle memory ng libu-libong oras ng training. Patawad Panginoon. Bulong ni Ricardo. Sinubukan kong sundin ang ibang daan. Ngunit siguro panahon na para turuan ng lesson tungkol sa pagkapakumbaba. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa isang dekada at kalahati, bumalik si Ricardo Santos sa serious training. Sa kanyang maliit na apartment, ginawa ang mga movements na hindi kailanman nakalimutan ng katawan niya. Nakamamatay na combinations ay umagos mula sa mga kamao niya, tulad ng tubig mula sa bukal. Jab, cross, uppercut, hook. Bawat galaw ay tumpak. Bawat suntok ay may devastating power. Sa edad na 45, hindi na pareho ang katawan niya sa kabataan, ngunit ang teknik ay nanatiling impeccable. At mas importante, ang experience, ang intelligence sa laban
Ang kakayahan na basahin ang mga kalaban. Lahat ito ay naging mas refined sa edad. Samantala, sa Iron Fist Gym, si Mike Rodriguez ay nag-iensayo ng mas intense pa, powered ng adrenaline ng anticipation. Para sa kanya, isa lang itong demonstration ng superiority. Plano na niya kung paano niya pahihiyain ang matandang janitor sa harap ng buong gym. I-knockout ko siya sa first round. Nagyayabang siya sa mga kasama niyang trainer. Siguro hindi ko pagagamitin ang lahat ng lakas ko. Sobrang unfair naman. Si Marcus Silva, veteran fighter na 40 taong gulang na nag-iensayo sa gym ng mga dekada, pinagmamasdan ng lahat na may thoughtful expression. May something sa janitor na nakaka-disturb sa kanya, something familiar na hindi niya ma-identify. Ang paraan ng paggalaw ng lalaki, ang structure ng mga balikat, ang paraan kung paano niya maintain ang posture habang naglilinis. Mike, sabi ni Marcus pagkatapos ng training, sigurado ka ba sa laban na ito? Ang lalaking yun, may something different sa kanya. Malakas na natawa si Mike. Marcus, naging paranoid ka na sa katandaan. Takot lang na janitor na nagsalita ng sobra. Bukas ng gabi matutuhan niya ang difference sa pagitan namin. Ngunit hindi maalis ni Marcus ang feeling na nakita na niya dati ang lalaking iyon sa isang lugar na importante, sa context na hindi makapture ng memory niya. Sa Biyernes, dumating si Ricardo sa gym tulad ng dati. Maaga, tahimik, naka-uniform na janitor. Ngunit may subtle difference sa mga galaw niya, isang fluidity, isang body awareness na wala dun sa nakaraang linggo. Sa buong araw, naglinis siya ng gym na may same dedication na dati, ngunit ang mga mata niya ay minsan nakatungo sa central octagon, calculating distances, analyzing angles. Ang fighter mind niya, na natulog ng 15 taon, ay completely awake na ulit. Sa hapon, dumating si Mike para sa regular training niya, na paligid ng grupo ng mga admirador. Kumaway siya kay Ricardo na may cruel smile. Oy matanda, ready ka ba sa beating ng buhay mo? Patuloy si Ricardo sa paglilinis ngunit sumagot ng kalmado. Tanong ay, ready ka ba? May something sa tono ng sagot na nakapag-hesitate kay Mike ng sandali. May tahimik na kumpiyansa sa boses ng janitor na hindi bagay sa image ng takot na lalaki na nabuo sa isip ni Mike. 22:00, kapag nagsara ang gym, sabi ni Mike, nabawi ang arrogance. Huwag ka na malate sa pagkakahiya mo. Unti-unting lumalapit ang mga oras. Habang lumalapit ang gabi, mas maraming tao ang nagsimulang dumating sa gym. Kumalat ang balita at mga 50 tao ang nag-gather para panoorin ang palagay nilang one-sided massacre. 22:15, nagsara ang gym para sa publiko, ngunit sa loob ay mainit ang aktibidad. Ang central octagon ay naka-illuminate tulad ng stage, na paligid ng mga excited spectator. Si Mike Rodriguez nakasuot lang ng fighting shorts at light gloves. Nagwa-warm up sa gitna. Ipinakikita ang defined muscles at intimidating tattoos. Nasaan ang duwag? Sigaw ni Mike. Nag-provoke ng tawa mula sa audience. Doon lumitaw si Ricardo. Ngunit hindi na siya ang hamak na janitor na kilala ng lahat. Napalitan niya ang uniform ng simpleng fighting shorts at itim na shirt. Mas importante, may something different sa presence niya. Isang aura ng controlled danger na nakapaglesin ang burburinyo ng crowd. Habang lumalapit si Ricardo sa octagon, naramdaman ni Marcus Silva na nanigas ang dugo. Ngayon nakita ang lalaki sa fighting clothes, finally nag-click ang memory. Diyos ko, bulong ni Marcus sa sarili. Yun ay, hindi pwede. Si Iron Fist Santos? Ngunit bago pa niya ma-process completely ang revelation, nasa octagon na si Ricardo. Face-to-face kay Mike Rodriguez. Obvious ang difference para sa sinumang may trained eyes. Isa ay talented young athlete. Ang isa ay experienced predator na nakadisguise na biktima. Si Mike, however, nakikita lang ang gusto niyang makita. Matandang janitor na malapit nang matuto ng masakit na lesson tungkol sa respeto. Last chance na mag-give up? Matanda, sabi ni Mike. Pinagpatong ang mga gloves. Mag-sorry ka na ngayon at mag-go easy ako. Si Ricardo ay nag-assume ng fighting position, posture na hindi niya ginagamit ng 15 taon, ngunit perfectly fitted sa katawan niya tulad ng glove. Ang mga kamao niya ay nag-position na may precision na nakapag-frown sa ilang veterans sa audience. Ang tanging taong mag-so-sorry dito, sabi ni Ricardo ng kalmado, ay ikaw. Tumawa si Mike at lumapit sa gitna ng octagon. Malapit na niyang matutuklasan kung bakit si Iron Fist Santos ay tinuring na pinaka-dangerous fighter ng kanyang generation. Gumising na ang halimaw.
At si Mike Rodriguez ay malapit ng maging isa pang victim ng buhay na myth. Nagsimula ang first round na si Mike Rodriguez ay sumasayaw sa paligid ni Ricardo, tulad ng batang leon na convinced na hinahanap niya ang injured gazelle. Ang mga galaw niya ay fluid, ang mga combinations ay precise. Para sa mga spectator, mukhang naglalaro si Mike sa biktima niya bago ang final blow. Sige, matanda, hamon ni Mike. Nag-series ng jabs na madaling na-dodge ni Ricardo. Ipakita mo kung ano ka. Ngunit ang mga veteran sa audience ay nagsisimulang mapansin ang something disturbing. Ang janitor ay hindi lang nagde-defend, nag-aaral siya. Bawat atake ni Mike ay nino-analyze, nino-catalog, nino-comprehend. Si Ricardo ay gumagalaw na may economy of movement na nagsusuggest ng years of high-level experience. Si Marco Silva ay nanonood na may growing certainty at horror. Mga bro, bulong niya sa mga mandirigma sa tabi. Hindi ba nakikita ninyo ang paraan ng kanyang paggalaw? Ang posisyon ng mga paa, ang gwarda. Professional ang lalaking yan. Sa octagon, nag-frustrate si Mike. Ang mga atake niya, na usually ay easy connect, ay nino-avoid na may minimal movements. Ang janitor ay laging one step ahead, parang nababasa ang mga isip niya. Tumigil ka ng tumakas, duwag. Sigaw ni Mike, dinagdag ang intensity ng mga atake. Doon nagdesisyon si Ricardo na ipakita ang glimpse ng tunay niyang potensyal. Nang lumapit si Mike na may right cross, hindi lang nag-dodge si Ricardo. Nag-counter-attack. Isang mabilis at precise na jab ang tumama sa ilong ni Mike. Napapabalik siya na may lumuha na mata. Nanahimik ang audience. Yun ay professional. Sobrang professional. Beginner's luck, pulong ni Mike, pinunasan ng dugo mula sa ilong. Ngunit sa unang pagkakataon, may spark ng doubt sa mata niya. Nagsimula ang second round na si Mike ay mas cautious. Naramdaman niya ang power sa likod ng jab na yon at hindi niya nagustuhan ang sensasyon. Ngunit mas malaki pa rin ang arrogance niya kaysa sa prudence. Gusto mo magseryoso, matanda? Magseryoso tayo. Si Mike ay pumunta sa attack na may devastating combination. Left at right. Hooks na nag-knockout sa huling 5 opponents niya. Ang sumunod na nangyari ay nag-shock sa buong gym. Hindi lang na-defend ni Ricardo ang lahat ng suntok. Ginawa niyang mukha madali. Ang mga galaw niya ay sobrang fluid na parang choreographed. At pagkatapos nang mag-extend si Mike ng sobra sa isang uppercut, nag-counter-attack si Ricardo. Ang left hook ni Iron Fist Santos ay tumama sa ribs ni Mike na may presisyon ng surgeon at force ng sledgehammer. Ang tunog ng impact ay umalingaw-ngaw sa gym tulad ng rifle shot. Nadoble si Mike, ang hangin ay lumabas sa baga niya na may agonizing groan. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Habang nagre-recover si Mike, nag-execute siya ng combination na pure martial arts. Jab, cross, hook, bawat suntok ay accurate sa target. Natumba si Mike, dugo mula sa bibig, completely disoriented. Diyos ko, pulong ng someone sa audience. Sino ba ang lalaking yan? Doon ay hindi na napigil ni Marcos Silva ang truth. Iron Fist. Sigaw niya, umalingaw-ngaw ang boses sa tahimik na gym. Yan si Iron Fist Santos, ang nawawalang world champion. Ang revelation ay bumagsak sa audience tulad ng bomba. Si Iron Fist Santos ang alamat, ang myth, ang pinaka-feared fighter ng generation niya. Nakatayo sa octagon ng Iron Fist Academy. Nakasuot ng simpleng shorts. Nag-disguise bilang janitor ng mga buwan. Nagsisimulang mag-remember ang ilang veterans sa present. Ang mga alamat, 47 sunod-sunod na victories, 43 knockouts. Ang tanging lalaking nag-refuse sa laban ni Anderson Silva. Ang fighter na naglaho ng mysterious sa peak ng career nang worth ng higit sa $50 million. Si Mike Rodriguez, paring tumatayo sa gitna ng octagon. Narinig ang pangalan at nanigas ang dugo niya. Iron Fist Santos. Lumaki siya na pinapanood ang mga laban ng legend na yon. At ngayon nasa harap niya. Hindi pwede. Nag-stutter si Mike, pinunasan ng dugo mula sa bibig. Lumakad si Ricardo. At sa unang pagkakataon sa 15 taon, completely nag-assume ng identity niya. Nagbago ang posture niya. Naging cold as steel ang mga mata. Ang presence na naka-intimidate ng mga fighter sa buong mundo ay bumalik na parang overwhelming wave. Mike Rodriguez, sabi ni Iron Fist Santos, ang boses ay may authority na nakapag-silent sa buong gym. Nag-spend ka ng mga linggo na pinapahiya ang lalaking akala mo ay helpless. Ngayon makakita ka kung ano ang meaning ng respect. Tinry ni Mike na mag-back away ngunit nasa tabi na siya ng cage. Ang takot sa mata niya ay visible sa lahat ng present. Ako hindi alam. Nagsimulang mag-stutter, hindi alam ang ano. Si Iron Fist ay lumapit tulad ng predator.
Hindi alam na dapat tratuhin ang lahat ng tao na may dignidad? Hindi alam na ang humility ay virtue? O hindi lang alam na pinoprovoke mo ang wrong person? Pinapanood ng audience na hypnotized. Nasasaksihan nila ang return ng legend at ang inevitable downfall ng arrogante na napili ang wrong na adversary. Tinry ni Mike na mag-assume ulit ng fighting position, ngunit nanginginig ang mga tuhod niya. Ang confidence na nag-sustain sa kanya sa 25 consecutive victories ay completely na-evaporate. Round 3, sabi ni Iron Fist ng kalmado. At this time, hindi na ako mag-go easy. Ang susunod na mangyayari ay mapupunta sa unofficial history ng Filipino MMA. At si Mike Thunder Rodriguez ay matututo sa most painful way possible na ang ibang tao ay maraming higit pa sa nakikita. Nagsimula ang third at last round hindi na sa confident dancing ni Mike Rodriguez, kundi sa relentless advance ng natural force. Si Iron Fist Santos ay completely na-remove ang mask ng humility, revealing ang legendary predator na nag-terrorize ng mga octagon sa buong mundo. Si Mike, ngayong aware kung sino talaga ang kinakaharap, sinusubukang mag-recover ng composure, ngunit paano ka makakalaban sa myth? Paano mo haharapin ang someone na ginagaya mo nung teenager ka pa? Sige Mike, sabi ni Iron Fist, lumalap na may patience ng experienced hunter. Nasaan ang lahat ng arrogance? Nasaan ang walang talong kampiyon na pinapahiya ang simple janitor? Tinry ni Mike na unahan ang atake. Nag-high kick na sana nag-knockout sa ordinary opponent. Ngunit si Iron Fist ay hindi ordinary. Hinuli niya ang binti ni Mike sa hangin. Pinaikot siya tulad ng ragdoll at hinagis sa lupa na may force na nag-shake sa octagon canvas. Pinapanood ng audience sa religious silence. Nakikita nila ang master sa action, hindi lang ng fighting techniques, kundi ng combat psychology. Tumayo si Mike na tumatungayaw at hinayaan ni Iron Fist, hindi dahil sa compassion, kundi para mas mahaba ang lesson. 15 taon, sabi ni Iron Fist, habang sinusubukan ni Mike na mag-recompose. 15 taon ako na nabuhay ng mapayapa, nagtrabaho ng honest, tumutulong sa iba, sinusubukang kalimutan ang violence. At ikaw akala mo pwede mo akong gamitin para sa cruel entertainment mo. Tinry ni Mike ng another attack. Desperate combination ng mga suntok na impressive sana laban sa ibang opponent. Ngunit nino-block ni Iron Fist na may insulting ease, tulad ng adult na naglalaro sa bata. Alam mo kung ano ang difference sa atin, Mike? Si Iron Fist ay hinawakan ang mga kamao ni Mike, completely immobilizing siya. Nakipaglaban ako sa pinakamahuhusay sa mundo nung natututo ka palang mag-tie ng shoes. Nag-earn ako ng mas maraming pera sa isang laban kaysa sa kikitain mo sa buong buhay mo. At despite lahat ng yon, pinili ko ang humility. Sa fluid movement, pinitiw ni Iron Fist si Mike at nag-uppercut na nag-lift sa batang mandirigma sa hangin. Lumipad literally si Mike, naglanding ng mabigat sa 3 metro ang layo. Sumabog ang audience. May nag-a-applause, may tumutunga lang na namamangha. Walang nakakakita ng ganyang demonstration ng raw power. Tinry ni Mike na tumayo, dugo mula sa bibig at ilong. Nanginginig ang mga tuhod niya hindi lang dahil sa sakit, kundi sa pure terror. Hindi na ito laban. Public execution ito ng arrogance niya. Please. Nag-raise si Mike ng isang kamay. Nag-implore ng mercy. Tumigil si Iron Fist ng ilang metro sa kanya. Please Mike? Please stop. Nasaan ang humility na yan nung pinapatos mo ako ng mga maruming tuwalya? Sa sahig na kalilinis ko pa lang. Nasaan nung ginagawa mong joke ang personal life ko? Tinry ni Mike na mag-crawl away. Ngunit na-reach siya ni Iron Fist ng madali. Hinawakan niya sa shirt at in-lift tulad ng feather. Pero alam mo, si Iron Fist ay tumingin directly sa terrified eyes ni Mike. Hindi na ako yung violent man na yon 15 years ago. Natuto ako ng something na hindi mo pa natatuhan. Compassion. Na may surprising gentleness, inilagay ni Iron Fist si Mike pabalik sa ground at nag-step back. May 2 options ka, Mike Rodriguez. Una, magpatuloy na maging arrogant man na humiliating others para ma-feel ang superior. Sa case na yon, bawat beses na marinig ko na dinisrespect mo ang someone, lilitaw ako. At next time, hindi ako magiging gentle. Tumango si Mike desperately, paring sinusubukang istop ang bleeding sa ilong. Second option, patuloy ni Iron Fist. Matuto ka sa lesson na ito. Matuklasan mo na ang true strength ay hindi galing sa pagpapahiya sa mga weak, kundi sa pagprotekta sa kanila, maging tunay na champion, hindi lang sa octagon kundi sa buhay. Lumingon si Iron Fist sa hypnotized audience. Pakinggan ninyo lahat,
Huwag underestimatein ang sino man base lang sa appearance. Ang lalaking dinidespise ninyo ay pwedeng mas powerful pa sa inakala ninyo. At mas importante, tratuhin ang lahat ng may respeto kasi hindi ninyo alam kailan babalik sa inyo ang actions ninyo. Nagsimula siyang lumabas ng octagon, ngunit lumingon ulit kay Mike paring nakahiga sa floor. Mike, tungkol sa bet na ginawa mo, sinabi mo na kapag natapos mo ako, mag-sorry ako nang nakaluhod at hindi na kita titingnan. Pinagsara ni Mike ang mga mata, in-expect ang mas maraming humiliation. Consider the debt settled, pero next time na gusto mo humiliate ng someone, alamin mo ang night na ito. Alamin mo kung paano ma-feel na nasa other side. Lumabas si Iron Fist Santos ng octagon sa absolute silence. Nag-open ang audience para sa kanya tulad ng Red Sea. Lahat nakatingin na may mixture ng admiration at reverential fear. Nang nawala siya sa backdoor, sumabog ang gym sa animated conversations. Nakita lang nila ang return ng legend at ang spectacular downfall ng arrogante. Nanatili si Mike Rodriguez sa octagon floor ng mahabang minuto, contemplating kung paano completely nagbago ang buhay niya. Sa less than 15 minutes, ang walang talong kampiyon ay nahanap ang first at most humiliating defeat niya. Ngunit mas importante, natuto siya ng lesson na tatagal sa buong buhay niya. 3 buwan pagkatapos ng gabi na kilala bilang The Return of Iron Fist, naging lugar ng peregrinasyon ang gym para sa mga mandirigma mula sa buong mundo. Kumalat ang kwento sa internet tulad ng sunog. May mga video na secretly recorded na nagpapakita ng mga clips mula sa legendary fight. Naging public figure ulit si Ricardo Santos, ngunit sa sariling terms niya ngayon. Sa umaga ng Lunes, alas 5:30, dumating si Ricardo sa Iron Fist Academy. Ngunit hindi na siya simpleng tahimik na janitor. Ngayon siya ang dapat niyang maging mentor, teacher, buhay na alamat na nagbabahagi ng wisdom sa bagong generation. Tumaan ang gym sa complete transformation. Ang dating may-ari, impressed sa revelation, nag-o-offer ng partnership kay Ricardo na tinanggap under the condition na kalahati ng profits ay mapupunta sa free training programs para sa mga kabataang may hirap. Good morning, Professor Santos, bati ng mga estudyante nang dumaan siya sa reception. Ngumiti si Ricardo. Ang title na professor ay naging natural. Sa edad na 45, natuklasan niyang mas nakakasatisfy ang pagtuturo kaysa sa anumang victory sa octagon. Nang pumasok siya sa main octagon, nakita ang scene na nag-repeat araw-araw ng 3 buwan. Si Mike Rodriguez na nag-e-ensayo na may monastic dedication, naghahanda hindi lang physically kundi mentally para maging different fighter. Ang transformation ni Mike ay mas dramatic pa sa revelation ni Ricardo. Ang public humiliation ay pwede sanang sirain ang career niya. Ngunit pinili niya ang opposite path. Sa mga linggong sumunod sa laban, hinanap niya si Ricardo. Hindi para sa revenge kundi para sa redemption. Professor, sabi ni Mike, huminto sa training nang makita si Ricardo. Pwede po bang makausap kayo? Conversation na nangyayari frequently. Naging hindi lang dedicated student si Mike, kundi parang adopted son ni Ricardo. Ang relationship sa pagitan nila ay complex. Part mentor at pupil, part father at son. Part victim at aggressor sa healing process. Sige Mike, ano ang worry mo ngayon? Yumuko si Mike habit na na-develop since the famous fight. Ang arrogance ay completely napalitan ng genuine humility. Tungkol sa laban next week. Takot ako na bumalik sa dating ako. Paano kung sa heat of the moment, makalimutan ko lahat ng natutuhan ko? Nilagay ni Ricardo ang kamay sa balikat ng bata. Mike, ang tunay na transformation ay hindi nangyayari overnight. Daily process ito. Araw-araw gumigising ka at pinipili na maging better kaysa kahapon. At sa nakikita ko ginagawa mo ang choice na yan araw-araw. Totoo yun, naging unrecognizable si Mike. Kung dati ay arrogance, ngayon ay humble determination. Kung dati ay contempt sa iba, ngayon ay genuine compassion. Nagsimula siyang mag-volunteer sa mga disadvantaged children. Nagtuturo hindi lang ng fighting techniques kundi ng life values. Professor Santos, tumuturang boses ng babae ang nag-interrupt sa conversation. Si Ana Gutierrez, reporter ng ABS-CBN, na nag-follow closely sa kwento since the revelation. Nandoon siya para sa special interview tungkol sa 6 na buwan since the night of Iron Fist. Ana, good morning. Bati ni Ricardo. Maga ka ngayon. Hindi ko mawawala ang morning routine. Dito nangyayari ang tunay na magic, ngumiti siya. Observing ang gym activity. Ricardo, pwede bang magtanong tungkol sa official return mo sa MMA? May mga rumors ng mga linggo, mga promoter mula sa buong mundo,
ay nag-o-offer ng mga fortune para bumalik si Iron Fist Santos sa professional octagon. Isang laban lang niya ay makakakuha ng millions sa global pay-per-view. Ana, sinabi ko na, hindi ako planning na bumalik sa professional competition. Ang lugar ko ngayon ay dito nag-form ng bagong generation. Pero paano kung para sa noble cause? Charity fight? Nag-hesitate si Ricardo. Totoo na ang pera mula sa isang laban ay makaka-finance sa community training center niya ng mga dekada. Lumapit si Mike. Professor, pwede bang mag-give ng opinion? Tumango si Ricardo. Sir, ang natutuhan ko sa inyo ay dapat gamitin ang strength natin para protektahan at magturo, hindi para sa personal glorification. Pero, nag-pause si Mike. Kung ang isang laban ay makakatulong sa daan-daang disadvantaged youth na makakakuha ng training access, hindi ba ito rin form ng protection at teaching? Ngumiti si Ana. Ang dating arrogant na si Mike Rodriguez ay naging eloquent advocate ng social causes. May specific proposal, patuloy ni Ana. 1. Championship nag-offer ng $10 million para sa exhibition match laban kay Anderson Silva. Lahat ng pera mapupunta sa youth development program sa Pilipinas. Nanahimik si Ricardo. Si Anderson Silva, ang lalaking pinaka-respected niya sa martial arts world at isa sa mga fighters na hindi pa niya nakalaban. Let me think about it, sabi niya finally. Sa hapon nakatanggap si Ricardo ng unexpected visit. Si Marcos Silva, ang veteran na nakilala ang identity niya sa famous night, kasama ang grupo ng mga young fighters mula sa Tondo community. Professor Santos, sabi ni Marcos, ang mga batang ito ay nag-iensayo sa poor conditions pero may talent at puso. Gusto nila mag-train dito pero walang financial problems. Pumitigang si Ricardo. Starting bukas, lahat kayo enrolled sa free program. Sumabog ang mga bata sa smiles at thank yous. Tinignan ni Ricardo ang hopeful faces nila at gumawa ng decision. Sa gabi tumawag siya kay Ana Gutierrez. Ana, si Ricardo. Tungkol sa laban kay Anderson Silva, tatanggapin ko. Pero may additional condition. Ang buong event ay dapat i-broadcast ng free sa mga impoverished communities ng Pilipinas. Gusto kong makita nila na pwedeng umangat mula sa pinakamababang level at umabot sa tuktok nang hindi nawala ang humility. 6 na buwan later, puno ang Araneta Coliseum para sa Iron Fist vs. Spider Battle of Legends. Ngunit hindi ito laban tungkol sa ego o titles. Tungkol ito sa legacy, sa pag-inspire ng generation, sa pagpapakita na ang tunay na champions ay lumalaban para sa mas malaki sa kanilang sarili. Sa dressing room, tinutulungan ni Mike Rodriguez si Ricardo na maghanda. Role reversal na perfectly sumasalamin sa journey nila. Professor, ano ang feeling? Si Ricardo ay tinatali ang gloves na hindi ginagamit sa competition ng 16 years. Nervous, excited, grateful. Nakakatawa, Mike, 1 taon pa lang ako ay simple janitor na walang napapansin. Ngayon malapit na akong makakalaban ng hero ko para tulungan ng libu-libong bata. At hindi ba tingin ninyo na destined para dito? Siguro lahat ng panahong simple janitor ay necessary para maging ang tao na kayo ngayon. Ngumiti si Ricardo. Ang batang arrogante ay naging tunay na wise. Ang laban ay maaalala hindi sa mga knockouts o spectacular techniques, kundi sa demonstration ng mutual respect sa pagitan ng dalawang legends. Si Anderson Silva at Iron Fist Santos ay sumasayaw sa oktagon ng 5 rounds. Bawat isa ay nagpapakita kung bakit sila considered na pinakamahusay ng generation nila. Sa huli, hindi importante kung sino ang nanalo sa judges' cards. Ang importante ay sa gabing iyon, milyon-milyong Pilipino ay nakita na ang dignity at humility ay compatible sa strength at success. Pagkatapos ng laban, habang nag-a-applaud ng nakatayo ang crowd, hinanap ni Ricardo si Mike sa front row. Ang bata ay umiiyak, hindi sa sadness kundi sa pride sa mentor niya at sa journey na pareho nilang nalakbay. Salamat. Naging lips ni Ricardo silently kay Mike na completely naintindihan. Salamat sa pagpipilitan sa akin na alalahanin kung sino talaga ako. Salamat sa pagbibigay ng chance na maging hindi lang fighter, kundi teacher. Salamat sa pagpapakita na minsan kailangan nating masira para ma-rebuild ng mas malakas. Mga buwan later, nang nakatanggap si Ricardo ng honorary key sa City ng Manila, indedicate niya ang award sa batang arrogante na nag-provoke sa akin pabalik sa buhay at naging isa sa mga pinaka-integrate na lalaki na kilala ko. Complete na ang transformation. Ang janitor ay naging revealed bilang master. Ang arrogante ay naging disciple. At together, napatunayan nila na hindi pa huli para sa second chance, man para sa pagbubunyag kung sino talaga tayo
o para sa pagbabago ng kung sino dapat nating maging. Nag-expand ang Iron Fist Academy sa 5 branches sa buong bansa. Si Mike Rodriguez, ngayong kilala bilang Thunder Reborn, naging champion ulit. Ngunit ngayong in-dedicate ang bawat victory sa mga disadvantaged children na nag-iensayo sa Academy ng libre. Sa first interview niya pagkatapos ma-reclaim ang title, sinabi ni Mike, 3 taon ago ako ay champion lang sa papel. Ngayon tunay na champion ako kasi natutuhan ko na ang strength namin ay may value lang kapag ginagamit para i-elevate ang iba. Si Ricardo, sa edad na 47, nahanap ang tunay niyang vocation. Hindi yung maging most feared fighter sa mundo. Yung maging teacher na nag-transform ng mga arroganting bata into true warriors, hindi lang sa octagon kundi sa buhay. At araw-araw ng alas 5:30 ng umaga, kapag dumadating siya sa gym, ngumingiti siya sa irony. Kinailangan ng provocation ng batang arrogante para ma-rediscover niya na ang tunay niyang mission ay hindi yung magtago kung sino siya, kundi gamitin kung sino siya, para i-inspire ang iba na maging better. Ang alamat ni Iron Fist Santos ay hindi natapos nang nag-retire siya sa rings. Nagsimula lang ang bagong phase, mas meaningful at lasting kaysa sa anumang championship belt. Minsan kailangan nating ma-provoke ng sariling arrogance natin sa nakaraan, na represented ng iba, para alalahanin natin kung sino talaga tayo at kung sino pa nating pwedeng maging. Ricardo Iron Fist Santos.